Ha? Ay, sorry. From 66% in Oo. 2020, bumaba din. Pati yung print media. Ala, ala. Pero, bumaba, pero meron pa rin. Andyan dyan pa rin. Nandiyan pa rin. Oo. Ngayon, ang tanong natin, paano natin i-appreciate ito? Paano natin uunawain, number one, Yan, oo. yung ganitong nangyayari, di ba? Doon sa sistema. Kakausapin po natin ang Assistant Professor ng UP College of Media and Communication, Attorney Marichu Lambino. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Magandang umaga ko sa lahat at congratulations pala sa DZMM dahil umakyat kayo sa top 2 sa lahat ng radyo sa FM sa Metro Manila sa loob lamang ng isang taon. Congratulations po. Opo, maraming Wow, thank you po. salamat, Maraming di ba? salamat. Oo, lalo na doon sa mga nakikinig, naging loyal na ulit sa atin, Oo, bumalik sa atin, di ba? Correct. Mabuti. Pag sumasakay po ako ng mga sasakyan na pampubliko, kayo po yung pinapakinggan pagbalita. Ay, thank you Ay, po. ang galing, ang sarap naman po sa pakiramdam niyan. At medyo naibsa ng aking lungkot Aha. dun sa resulta nung study na sinasabi mo. Reuters ito, partner, no? Na sinasabi, yung traditional media ay medyo hindi na May drop. nag-drop po ang pwede mo ba sabihin na trust? Oo, across the world to, actually, yung mga study nila. Oo. Sa atin po dito sa ating sitwasyon sa Pilipinas, ano po ang epekto niyan? Ano ang partner, ang ramifications? Big word talaga, di ba? On a Friday, ha? Oo, on a Friday, going Saturday. So, paano po yan? Ano ang magiging epekto at anong kahulugan yan sa ating araw-araw na pagkonsumo ng balita? Ito pong report na to ay ginawa at pananaliksik po ito ng Reuters Journalism Studies for the Philippines. So it's the Philippine Country Report. At Ayan, opo. ang report po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua. So ito po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua at akin lamang pong tatalakayin yung kanyang isinulat. Ang nakalagay po dito, sir, tama po yung sinabi niya, mula sa 68%, tumaas po ng 70%, yun po kumukuha ng balita sa social media. Ibig sabihin po nito, karamihan po nito hindi na down. Ang social media po natin ngayon, hindi na yung browser, apps na po. Magda-download Correct. sila ng apps. Yun naman po kumukuha ng, so nandito rin po kayo, nasa apps din naman yung mga online news organizations. Yun naman pong news online na purong news online lang, from 85% nag-plateau siya hanggang 85%. So ang ibig sabihin, unti-unting umaakyat yung mga kumukuha ng news o balita sa mga social media apps. Yun naman pong TV, tama po yung sinabi nyo, at pag TV, ang ibig sabihin yung malaking screen. Bumababa, patuloy na bumababa, at sa tingin ko hindi na po ito tataas. Sorry po, maging realistic po tayo. Pati rin po yung sa print, patuloy siyang bumababa. So tignan po natin yung implikasyon, kung ano ang implikasyon kung sa social media apps, kumukuha ng balita, na nandun din naman tayo. Kapag social media apps ho, yun hong social media app na yun na dina-download, nag-algorithmize siya. Ibig sabihin ng nag-algorithmize siya, ninanarrow down niya yung lumalabas sa yung feed. So halimbawa, nag-click ka at pinanood mo ng 15 seconds yung si Senator Bato nahuhulog sa hagdanan. Di ba may ganung meme? Pinanood mo ng 15 seconds, tawa ka ng tawa. Ang gagawin po ng AI, nung social media apps na yon, buong araw, umaga hanggang gabi, yun lang ang ilalabas niya. Isusupply niya sa'yo kasi nagbabad ka ng few seconds sa kanya. Opo, ganun po yun. Ganun po magtrabaho ang AI dahil ang tingin ng AI, yun ang gusto mo. Oo, At akala hindi niya niya interested ka. Correct po. So nagiging pumapasok ka sa isang echo chamber. Tinatawag Correct. na echo chamber. At ito rin po ay pinoint out ni Professor Yvonne Chua. Pinapaliwanag ko lang kung paano siya nangyayari. Opo, Pumapasok opo. ka sa isang echo chamber at dahil nandun ka, dahil gusto mo rin naman yung karamihan, tawa sila ng tawa dun sa mga memes, pero hindi nila napansin, naubos yung 8 oras nila na puro memes lang yung nababasa nila at wala silang nababasang masyadong substance or content para ipaliwanag kung alin ba yung mga sumusunod sa batas, sumusunod sa ating mga alituntunin ng mga senador, etc. Kung hindi, nagiging pure entertainment. At kung minsan, meron ng mga sumisingit na disinformation. Kasi makita niyo po, yung mga gumagawa po ng memes, meron na rin pong gumagawa ng memes na one-sided lang. So papalabasin na isa siyang action star. Halimbawa, lahat ng lalabas sa yung feed, reels,
sa Puro- yung puro streaming. ganun din. Puro ganun na ho. So, nagiging echo chamber po yung pinapasok ng karamihan ng mga nagre-rely sa social media para sa kanilang balita. So, Opo. ito po yung implikasyon nito. Oo. Attorney, sorry, i-narrow down ko pa lang ng konti doon sa mga nasa social media na kumukuha ng news na nasabi natin nagko-consume ng news. News ba talaga yung hinahanap nila or something na related lang sa news, not necessarily information talaga yung gusto nila. Oo. Baka gusto nila yung katatawanan lang, baka Oo. gusto nila Yung yung mga kilig drama-drama, moments, gaya drama-drama. nung Baka recent. ganun lang yung hinahanap Oo. nila. Ito po yung nakakabahalang information or data sa pag-aaral na to. Ang nakagay po sa data nila ay 51% ay umiiwas sa news. 51% po ay umiiwas na sa news. O mas malaking bahagi ay umiiwas na sa news. At hindi na isinama dito yung mga, pumupunta siguro sila sa mga iba't ibang news commentary, memes, satire, entertainment. Pero higit sa kalahati po, yung ayaw ng o umiiwas, avoiding the news is 51%. So yung sinasabi nating data dito, halo-halo dito yung 85% etc. Pero yung data na 51% umiiwas sa news, ito po yung nakakabahala dahil kung umiiwas tayo sa news, ito po yung news na ginagawa ng news organizations, malamang po ay maging biktima po tayo ng disinformation dahil iwasan natin yung mga naglalabas ng mga kumpirmado at siguradong balita. Diba? Tama si Tama, attorney doon oo. Kumpirmado at siguradong balita. Oo. Pero ano pa po ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga nagkukonsumo ng balita? Tamad na po ba tayo na maghanap ng kasi pwede mo sabihin, yung dati sa telebisyon, sabi na itong istasyon na to, blah 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 blah. Gusto mong i-verify, lipat ka lang ng istasyon, blah, 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 blah. So, ikaw ay nakakakuha ng, kumbaga, kabuuan na perspektibo doon sa balita na nakukuha mo. Kung dito po sa social media o itong mga apps na ito, meron ka bang tsansa na makuha yon o talaga lang gusto lang na umuusad na kasi ang tao kasabay ng teknolohiya? Mahirap sagutin kasi yun po yung human behaviors, ma'am, yung mag-scroll sila, ang gusto nila yung na-entertain sila. So, kailangan po natin silang sabayan. So, ang suggestion ko, yung pong mga nasa news organizations, o sa mga news organizations, kayo po ay nasa top 2 ng lahat-lahat ng news organizations, pwede po tayong sumabay, tulad po ng sinabi nyo kanina, at magkaroon tayo ng sarili nating, yung mga news talents, sariling podcast. Siguro, hindi ko alam kung how the management would feel. Pangalawang kontrata para si Doris Bigornia, halimbawa, magkakaroon siya ng podcast o magkakaroon siya ng TikTok. TikTok na kasama niya yung mga Gen Z at millennials at yung pong mga kanyang balita ay gagawing mas akma. At saka, I don't know how you feel about memes. Kung, kasi ang memes ngayon ay naging source of entertainment, pero meron siyang satire, meron siyang commentary. Memes are forms of satire and they are forms of commentary. So pwede tayong gumawa ng ang nakakaano sir dito, yung ginagamit sa memes, mga footage ng news na galing sa inyo. Galing sa inyo, hindi naman sila gumawa nun. So, pwede nating sabayan yon. Pwede sigurong magkaroon ng iba't ibang kontrata sa mga iba't ibang talent, sa mga ating bagong staff. Pwede silang gumawa ng memes, pwede gumawa ng mga podcast, at pwedeng mag-upload sa TikTok. Kailangan ng innovation. Yan ang diba? tama, innovation. Kailangan kung ano yung gusto din ng audience, medyo sinusundan mo, pero ang ino-offer mo sa kanya, yung makatotohanan pa rin na information na balita. Ando doon pa rin yung elemento ng makatotohanan ng balita. Accurate. Pero yung behavior, medyo doon sa 51%, di ba, parang sabi ni professor, ni attorney, 51% yung ayaw na ng news consumption. Yun na nga. Di ba? Oo. Meron ba, yung 51 na yun, attorney, meron ba tong dinisect pa ba nila kung ang ayaw nilang news ay political, kung ayaw lang nila anything about oil price hike, or news in general po yun, attorney? News in general to hindi nila sinama dito yung mga mahilig tumingin sa mga
news commentary. So this is news produced by news organizations. Hindi dito kasama yung mga news commentary ng mga influencers at mga podcasters. Hindi ito news and public affairs kasi may mas malaking kategorya yung news and public affairs na kasama doon yung satire, news, memes about news. Hindi ito yon. Ito yung straight news ng news organizations. It's a 49% na lang yung tumitingin doon dahil 51% yung umiiwas. So mas malaking bilang po yung umiiwas at tumitingin na lang siguro sila ng mga news commentaries. Pero pwede nating sabayan ito. Pwede po yung mga news talents natin magkaroon ng kanya-kanyang news commentaries na ilalabas sa iba't ibang social media apps at platforms. Oo, 'di ba? Lalo na actually pwede pa rin naman nating mag-gain eh. Hindi naman pwedeng pabayaan natin sila na totally, 'di ba, na umalis sila partner. Kaya Kung nga. ayaw nyo, wag nyo. Hindi naman Hindi, gano'n, hindi 'di ba? pwede. Kaya nga tayo nandito is to inform them, 'di ba? So kailangan mag-innovate and then mag-offer ng bago sa kanila na mapapakinabangan nila. Yung sasabayan mo nga, 'di ba? sabi mo. Tsaka lalo na sa panahon ng disaster. Correct. Wala naman silang ibang pupuntahan. Tama. Kung babagyo, lilindol, mga news organization ang unang nandiyan, hindi naman mga vloggers, Tama. 'di ba? Tama po. At gusto ko lang po i-point out, sir, na sa mga news organizations po, yung pong ABS-CBN, DZMM Teleradyo ay nasa top 2 in terms of trust rating and brand. Ayun. Ibig sabihin, ang mga kakompetensya nyo dito, mga may prangkisa, partida na yon, wala man o meron kayong prangkisa, kayo po ay nasa top 2 in terms of trust rating at in terms of overall pagtitiwala ng mga mamamayan. So, i-maintain natin at i-push pa Yun na natin, nga, ano, partner? oo, para hindi pa rin talaga nawawala. Oo, kahit nga may prangkisa o wala, andyan dyan pa rin at pinupuntahan pa rin. Oo. Pero yung mga, paano naman po yung epekto nito sa mga estudyante? Ayan, oo. Kasi yung mga estudyante natin talaga milya-milya na ang layo. Ako, nabanggit mo kasi, partner, sorry, makabati na ako. Sige, Naalala ko nung elementary ako, sabi mo, estudyante, required kami noon sa civic at kita kultura. mo na. May dyaryo kami nakagupit. Correct. News every day. Oo. Tapos i-discuss mo yun sa klase, ano yung Totoo. laman ng news. Oo, i-analyze mo. Pero bago mo i-analyze, sabihin mo muna kung ano yung nakuha mong balita. Correct, So correct. yan po ba ay mawawala na, ma'am, sa nangyaring ito na may shift na po kung saan kumukuha ng balita? Yung paggupit-gupit ng dyaryo, wala na po yun, ma'am. Wala ng dyaryo. Ang napansin ko po, ma'am, yung mga estudyante natin, they are multitaskers. Nagmo-multitasking sila. Kinakausap mo sila pero nakatingin sila sa mobile phone nila. At Ay, totoo. Hindi ko alam kung mababago natin yung ugali. Pero nakakasagot naman sila. Kakausapin mo sila, they can hold a conversation tapos nakatingin sila dun sa kanilang mga reels. So, meron ng maraming mga multitaskers sa mga estudyante natin. They spend 8 hours online. So, mas maganda po na sabayan po natin sila at mag-produce po tayo ng mas maraming content para sa mga social media apps. Opo, pero hindi kaya maiiwan, partner, yung mga hindi naman maka-afford ng mga ganitong klaseng gadget. Well, dapat po ay manood sila at makinig sila sa AM dahil ang number 1 pa rin sa AM ay ang number 2, top 2, ang DZMM Teleradyo. So doon po sila pumupunta. Ayun, oo. Attorney, panghuli Very na good, lang, very ano, dahil nga ang dami ng option, ibig sabihin, di ba, ang daming naglipa na left and right sa totoo, social totoo, media, totoo. nagpapalutan ng kaliwat ka ng mga information. Ano yung immediate na pwede nyo maibigay na guide sa mga kababayan natin, sa mga kapamilya natin, para hindi sila mamali ng Yan. paniniwalaan base sa nabasa na panood nila online? Para hindi maligaw. Kailangan po kung kukuha tayo ng impormasyon, doon po tayo kumuha sa mga news organizations na mapagkakatiwalaan. So kasama po dito yung DZMM, ABS-CBN, Teleradyo, at yung pong inyong mga friendly competitors. Ito lang po yung mapagkakatiwalaan na pagkukunan ng mga balita at impormasyon. At tatingin ko, hindi naman mawawala yung news organizations dahil ito lang yung may mga beat reporters sa iba't ibang mga areas. Pero mas malaki po yung panganib ng disinformation dahil mas marami na po yung kumukuha ng informasyon sa social media. So, meron po tayong tungkulin na ipalaganap yung mga nilalaman po ng mga news organizations para wag pong lumaganap yung disinformation para po sa kapag gumawa tayo ng mga desisyon sa kung sino yung mga ihahalal natin, halimbawa, ito po ay batay sa katotohanan.
Okay. Yun. So ma'am, maraming salamat po Mapapanood ngayon nila tong interview na to ni Attorney Marichu online. Oo. Di ba? At gagamitin sa mga podcast. Aha. Oo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, ma'am. Salamat din. Thank you. Salamat po si Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor, UP College of Media and Communication. Partner, Pag ako nag-podcast, mag-guest ka ba sa podcast ko? Ay, dapat pag nag-podcast ka, Oo. kami ni Alvin ang dapat una mong guest. Ganyan. Oh. Nakalinya na yung si Doggy Wawaw and Friends. Pag nag-podcast ka, may aso ka sa kanan, Oo. may pusa ka sa kabila, Yan. may kabayo ka sa likod, Oo. at ang kambing nasa harapan mo. Yan. Tingnan ko lang yung habang nagsasalita ka silang nguya ng nguya. Lalo na si Chrissy. Aha, Oo, si diba? Chrissy, tama. Pero tama naman, kailangan tayong sumunod. Kaya lang, dapat din pakaisipin natin mabuti yung tama ba yung balita na nakukuha natin. Otherwise, labo-labo tayo, di ba? Mas mahirap po na pipilitin ninyong hindi na kayo makikinig, manonood, o Oo, aalamin man kung ano man yung balita, para pong sinabi ninyong wala kayong pakialam sa bansa Kaya kapag nga. ganun, di Wag ba? naman, wag ganon. Sasabihin, napakagulo. Pero ito po kasi yung realidad. Yes. Kaya oo. po namin sinasabi, para malay nyo kayo mismo maging bahagi para umayos. Oo. Di ba? May mga ilang, may maraming